Panata 571. Nang makita ang ekspresyon ni Jermaine, ibinuka ni Theodore ang kanyang mga labi sa pagtatangkang magsalita. Ngunit wala ni isa salitang lumabas sa kanyang labi maliban sa isang buntong hininga. Mr. Chance, labas tayo. Wala siyang choice kundi sumunod sa utos ni Jermaine. Tumango si Jared. Oo naman. I bet iimbitahan nila tayo pabalik sa loob ng 10 minuto. Sa ikalawang paglabas ng mga salitang iyon sa kanyang mga labi, humagalpak ng tawa si Galen. May naririnig ba ako? Ginawa. Sabi mo mister, iimbitahan ka ni Caden sa loob. Sino ka sa tingin mo? Kasama ni mister. Sa paligid. Wala kang pasok dito. Nako, ang galing mo talagang magpanggap. Isang ngisi ang dumampi sa labi ni Boris. Hindi pa ako nakatagpo ng ganoong kayayabang na tao. Dapat panatilihin ng mga kabataan ang isang low profile. Sa pagkakataong iyon, malungkot ang ekspresyon ni Jermaine. Walang paraan ang isang tao sa kanyang pagkakakilanlan. Lunukan ang kanyang pride para hilingin na bumalik ang isang batang tulad ni Jared matapos siyang palayasin. Nasa bibig niya ang puso ni Theodore. Sa takot na magalit si Jermaine, nakiusap siya, Mr. Chance, pakiusap wag ka nang magsabi ng kahit ano. Theodore Jackson, paalisin kita sa round na ito. Ngunit markahan ang aking mga salita hindi kita bibitawan sa susunod na pagkakataon. Kung magdadala ka ng anumang random na tao na mahahanap mo muli sa aking lugar. Ungol ni Jermaine, Ginoo, Caden, naiintindihan ko. Tuloy-tuloy na tumango si Theodore para pakalmayan si Jermaine bago hilahin si Jared palabas. Ang silid, nang makalabas na sila ng kwarto. Umupo kaagad si Jared sa couch sa sala. Natigilan iyon. Theodore, who whispered hastily, Mr. Chance, parang si Mr. Walang tiwala sa'yo si Caden. Sa tingin ko gagawin namin. Mas mabuting umalis na. Paano kung lumabas siya at makita tayo dito? Hindi may kakaila. Inutusan siya ni Jermaine na ilabas si Jared sa bahay. Huwag silang hintayin sa sala. Kung si Jared ay nanatiling nakaupo sa sopa at nahuli ni Jermaine. Gagawin ni Theodore. Tiyak na madadami. Kung aalis tayo, tiyak na magtatapos ang kanyang anak. General Jackson. Dahan-dahan lang. Halika. Maupo sa. Umupo ka sa akin at hintayin na tawagan nila tayo sa loob ng 10 minuto. Paninigurado ni Jared. Sumunod. Ibinuhos pa niya ang sarili at si Theodore ng tig-1 tasa ng tsaa. Dahil sa pagtitiwala sa tono at katayuan ni Jared bilang isang magsasaka. Nagngangalit si Theodore bago pagkuha ng upuan sa sopa. Kahit ano, ako ang nagdala sa kanya dito. Kaya pwede na rin akong pumunta. Sa pamamagitan nito, habang nakaupo silang humihigop ng tsaa sa sala. Nakiusap si Jermaine kay Boris na tretuhin ng tame time si Josiah. Ginoo, Yans, ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Kung magtagumpay ka sa pagligtas sa kanya, tiyak na gagantimpalaan kita. Guwapo, higit pa rito. Magdaraos ako ng isang mag-e-craft conference para sa iyo sa Jadeboro upang ang iyong ang reputasyon sa buong lungsod. Ang kanyang saloobin ay talagang mapagpakumbaba. Gayunpaman, alam ni Boris na mas mataas ang pag-asa na ibinigay ni Jermaine sa kanya. Mas mapanganib ang sitwasyon para sa kanya. Kung mapapagaling niya si Josiah, matutuwa ang magkabilang panig. Kung iyan ay, kung hindi, sila ni Galen ay nasa malalim na tubig. Ginoo, Caden, huwag kang mag-alala. Ipinapangako kung gagawin ko ang aking makakaya. Anyway, may tiwala pa rin ako para tanggalin ang lason mula sa makamandag na parasito ng Mapleton. Ipinahayag ni Boris, positibo na siya ay magtatagumpay dahil siya ay gumamot sa isang taong nakagat ng makamandag na parasito dati. Ginoo, Yans, mangyaring simulan ang paggamot. Pagkatapos, hiling ni Jermaine, puno ng pag-asa, ano man ang kanyang prominenteng katayuan at posisyon sa lipunan. Si Jermaine ay katulad ng ibang ordinaryong ama na mahal nila ang kanilang mga anak. Ang gusto lang niya ay gumaling ang kanyang anak. Tumango si Boris at muling pumunta sa kama ni Josiah. Sa sumunod na segundo, hinubad niya ang tela, lagayan na naglalaman ng mga pilak na karayom. Matapos pumili ng pilak na karayom, bahagya niyang sinundot ang daliri ni Josiah.
Himala. Ang kumikinang. Payat. Piraso ng metal na naging itim sa loob ng ilang segundo. Medyo matagal na siyang nalason kaya nakapasok na ang lason sa puso niya. Kaya, maaari ko lamang pumunta sa iba. Way around, paliwanag niya at naglabas ng isa pang pilak na karayom na halos 20 sentimetro ang haba. Ito ay ang pinakamahaba sa pouch niya. Nagsimulang kumanta si Boris habang hawak niya ang pilak na karayom sa kanyang kamay. Ilang saglit pa ay nagsimula na itong manginig. Baliw, na nagre-resulta sa isang serye ng mga hagong na tunog na kahawig ng mga ginawa ng mga insekto. Habang mas mabilis na nanginginig ang pilak na karayom. Unti-unting nabuo ang isang maputlang asul na apoy sa mga daliri ni Boris. Na lumalamon sa piraso ng metal at sinusunog ito ng maliwanag na pula. Sa buong oras, hindi kumala si Boris sa pagkakahawak sa pilak na karayom sa kabila ng init. Yung scene na yon, nagulat si Jermaine dahil hindi pa siya nakakita ng sino mang nag-apply ng mag-e-craft. Not to mention, hindi niya kaya dalhin ang kanyang sarili na maniwala dahil siya ang pinuno ng Senado Porta. Gayunpaman, siya ay namangha at nawala ng masabi nang makita niya ang napakalaking eksena kasama ang kanyang sariling mata, sa titig na puno ng paghanga. Pinuri niya, Mr. Yans. Hindi nakakagulat na kilala ka bilang pinakamahusay na salamangkero. Zaprington. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ginoo. Kaden. Isa lang itong simpleng trick. Ginoo. Ang mga kakayahan ni Yans ay lampas sa aming imahinasyon. Kaya niya kahit ibalik ang isang tao mula sa mga patay. Pagmamalaking deklara ni Galen nang masilayan niya ang kay Jermaine. Reaksyon. Bagamat alam ni Jermaine na ang paniwala ng muling pagkabuhay ay walang katotohanan. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Galen pagkatapos, na nasaksihan kung paano nakagagawa ng mga himala si Boris gamit ang pilak na karayom. Samantala, hinawakan ni Boris ang nagninangas na pulang karayom at itinutok ito sa puso ni Josiah. Sa sandaling ito, tumusok sa balat ng binata. Sunod-sunod na sumisitsit na tunog ang umalangaw-ngaw. Nagkaroon pa nga ng amoy nasusunog na amoy na tumatagos sa hangin. Sa mga pin at karayom. Mahigpit na pinagsalikop ni Jermaine ang kanyang mga daliri. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na urge upang tanungin Boris kung iyon ay isang ligtas na paraan. Sa takot na ang buhay ng kanyang anak ay malagay sa linya kapag natusok ang karayom. Sa pamamagitan ng kanyang puso. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili mula sa pag-abala kay Boris, na natatakot na magdulot ng anuman. Hikap sa kanyang impulsiveness, napakabilis. Ang mahabang pilak na karayom ay tumusok sa dibdib ni Josiah, na nag-iwan lamang ng isang maliit na bahagi. Nakalantad. Kasabay nito, ang itim na dugo ay nagsimulang tumulo mula sa dulo at pagkatapos ay unti-unting nagsimula bumulwak. Noon lang napagtanto ni Jermaine nagwang ang pilak na karayom. Parami ng parami ang itim na dugo na tumalsik sa labas nito habang lumilipas ang panahon. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling naglabas si Boris ng ilan pang pilak na karayom at itinusok ang lahat sa karayom ni Josiah. Katawan. Kaagad pagkatapos, nanginig ang katawan ni Josiah. At bigla niyang ibinuka ang kanyang mga mata at bibig. Namula sa tuwa si Jermaine nang imulat ng kanyang anak ang kanyang mga mata. Josiah, nagising ka na rin sa wakas. Josiah, tingnan mo ako. Sigaw niya sabay takbo papunta sa kama. Gayunpaman, nanatiling nakadikit sa kisame ang pulang dugo ng mga mata ni Josiah. Parang hindi niya naririnig. Sigaw ng kanyang ama, naguguluhan sa hindi pagsagot ni Josiah. Lumingon si Jermaine kay Boris at nagtanong, Mr. Yans, ano ba ang bagay sa anak ko? Bakit parang hindi na niya ako nakikilala pagkatapos ng malay? Ginoo, Kaden, huminahon ka, malapit na siyang maging maayos. Magalang na sagot ni Boris. Sa puso niya, gamaan ang loob niya na nagkamalay na si Josiah. With a wave of his arms, lahat ng inalis ang mga pilak na karayom sa katawan ng huli. Ang katahimikan ni Boris ang nagpatahimik sa isip ni Jermaine. Habang matiig ang naghihintay na makilala siya ng kanyang anak, isang dagandong ang biglang lumabas sa huli. Nakanganga ang bibig. Tinatakot siya sa kanyang talino. Ang biglaang dagandong ay nagpaypay din kina Boris at Galen. Pagkatapos ng kanyang pag-ungol, si Josiah, na nakahiga sa kama, ay biglang umupo.
Namumula pa rin ang kanyang mga mata. Bilang mga butil ng itim na ambon sa kanyang bibig. Mabilis na umitim ang kanyang mukha. Parang nang itim ang buong katawan niya at naglalagnat sa isang kisap mata. Ang nakakakilabot. Ang pagbabago ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Jermaine. Samantala, si Boris ay nakaugat sa lupa. Dahil hindi niya inaasahan ang gayong matinding pagbabago sa kay Josiah. Kondisyon. Matagumpay kong nailabas ang lason sa katawan niya. Paano posible ang kanyang kalagayan? Biglang lumala. Ginoo. Yans. Anong problema ng anak ko? Ano ang nangyayari sa lupa? Pasiga na tanong ni Jermaine kay Boris. Ginoo. Kadan. Manatiling kalmado. Susuriin ko siya ngayon para malaman kung ano ang nangyayari. Sinubukan ni Boris. Patahimikan mo siya. Habang nagsasalita siya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinampas si Josiah sa likod. Sa bawat sampal, ulap ng itim na ambon ang lumabas sa kanyang bibig. Walang tigil si Josiah sa pagpapalabas ng nakakadugo na mga yawol. Sa sandaling iyon, para siyang isang mabangis na hayop na may pulang dugo na mga mata. Ang paraan ng pagtitig niya kay Boris. Balak niyang saksakin siya hanggang sa mamatay sa nakakatakot niyang titig. Ang kanyang nagbabantang glower ang nagpatindig sa mga balahibo ng huli. Hindi maisip ni Boris kung paano nangyari ang gayong kakilakilabot na twist. Gayunpaman, wala siyang maiiwan na bato. Hindi napigil ang ilabas ang lason sa katawan ni Josiah sa ngayon. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Mula sa konsentrasyon at takot. Sa sala, ipinikit ni Theodore ang kanyang mga tenga ng tila may narinig siyang kakaibang ingay. Kwarto ni Josiah. Mr. Chance. Anong nangyayari sa loob ng kwarto? Maingat na tanong niya. Medyo natigilan. Ayos lang. Umupo ka lang at magpahinga. Si Jared ay patuloy na ninamnam ang kanyang tasa ng tsaa. Na nakarelax gaya ng dati. Mr. Chance. Hindi natin dapat hayaang may mangyari kay Mr. Kadan. Kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema. Theodore. Sabi ng makitang hindi man lang nababahala si Jared. Bilang general ng kagawaran ng hustisya sa Jadeboro. Dinadala niya ang responsibilidad na tiyakin ang kapayapaan ng Jadeboro at ang seguridad ng lahat ng mga pinuno. Tulad ni Jermaine. Kaya, kailangan niyang protektahan ang huli laban sa anumang banta sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. Kung may nangyari kay Jermaine, mananagot si Theodore dahil siya ang nasa eksena. Ito, maaaring ituring na isang malaking pagkakasala. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari kay Mr. Kadan. Sigurado akong lalabas sila ng kwarto sa loob ng 3 minuto. Puna ni Jared matapos masilip ang kanyang relo. Dahil siya ay tila lubos na nagtitiwala. Si Theodore ay hindi mahanap sa kanyang sarili na magsabi ng kahit ano. Kaya naman, siya sa direksyon ng kwarto ni Josiah. Nangingibabaw ang pagkabalisa sa kanyang mga tampok. Samantala, pawis na pawis si Boris sa kwarto. Tila ang lason sa katawan ni Josiah. Maaaring ganap na mapatalsik. Nilamon ang buong kwarto ng nagbabagang itim na ambon na dala. Isang mapanghimagsik na baho. Nang muli niyang ihahagis ang kanyang palad kay Josiah. Isang itim na insekto ang biglang lumipad palabas mula sa nang huli at sumulong sa kanya sa isang kahanga-hangang bilis. Namula agad ang mukha ni Boris. Paratang na kumokontrol sa isip. Isa itong parasite na nakakakontrol ng isip. Takbo. Lahat. Tumakbo. Sigaw niya sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa isang alon ng kanyang mga braso. Isang higanting web na hinabi mula sa hindi mabilang na pulang sinulid ang lumitaw at pinangangalagaan siya. Mula sa parasito na kumokontrol sa isip. Napatulala sina Jermaine at Galen at walang galaw na pinanood ang eksena. Hindi nila kaya maunawaan kung bakit lilipad ang isang insekto mula sa bibig ng isang taong naging vegetative na estado. Higit sa 1 taon. Bukod dito, sila ay walang alam tungkol sa parasito na kumokontrol sa isip na binanggit ni Boris. Nang makitang parang mga estatwa sina Jermaine at Galen. Sumigaw muli si Boris. Takbo. Tumakbo palabas ng kwarto. Ngayon na, alam niyang hindi na niya kayang pigilan pa ang parasite. Ang parasito na kumokontrol sa isip ay ang pinakakilalang makamandag na parasito ng Mapleton. Bukod sa pagkontrol sa isip ng host, ang taong may kontrol sa parasite ay maaaring wakasan ang buhay ng host anumang sandali. Higit pa rito,
Mas naging mahirap na harapin ang mga parasito na kumokontrol sa isip na mas malalaking sukat. Ang lumabas sa bibig ni Josiah kanina ay kasing laki ng kamao ng bata. Ipinagpalagay ni Boris ang tao. Ang kakayahang manipulahin ang tulad ng isang malaking sukat na parasito na kumokontrol sa isip ay hindi ordinaryong figure sa Mapleton. Bagamat wala siyang ideya kung sino ang may lakas ng loob na tapakan ang mga daliri ni Jermaine sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang anak. Kasama ang parasito na kumokontrol sa pag-iisip. Sinabi sa kanya ng kanyang gut instinct na ito ay isang master na hindi natakot. Sa status ni Jermaine. Pagkatapos lamang sumigaw si Boris sa pangalawang pagkakataon ay bumalik sa katinoan sina Jermaine at Galen at nagmamadaling tumakbo. Palabas ng kwarto. Nang makitang tumakas na sila. Mabilis na lumabas ng silid si Boris at isinara ang pinto sa likuran niya. Noon niya napagtanto na ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto. Isa pa, basang-basa ang damit niya. Basa ng malamig na pawis na lumalabas sa bawat butas ng kanyang katawan. Nang makitang gulat na gulat si Jermaine na tumakbo palabas ng silid. Mabilis siyang nilapitan ni Theodore. Ginoo, Caden, Theodore, nandito ka pa, umirap si Jermaine. Nagulat nang makitang nasa paligid pa rin siya. Sinabi ni Mr. Chance na hindi magamot ni Boris ang iyong anak at sinabing lalabas kayo at magmamakaawa. Para sa kanyang tulong sa loob ng 10 minuto. Nangyari ang lahat ayon sa kanyang hula. Paliwanag ni Theodore. Noon lang napansin ni Jermaine si Jared na humihigop ng tsaa sa couch. Gayunpaman, hindi siya mapakali. Kagalitin siya dahil ang tanging inaalala niya sa ngayon ay ang kanyang anak. Dahil sa pagkabalisa, naglakad siya patungo kay Boris at nagtanong. Mr. Jans, kumusta ang anak ko? Ano ba talaga, yung insekto? Bakit ito lumabas sa bibig niya? Mangyaring iligtas siya. Nahihirapang sumagot si Boris. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ipinagmalaki niya ang kanya. Kakayahang iligtas si Josiah. Kaya hindi siya pakakawalan ni Jermaine kung atras siya sa kanyang paghahabol. Hindi na kailangang magmakaawa sa kanya. Hindi niya mailigtas ang anak mo. Kung pwede lang ay hindi na siya tatakbo palabas ng kwarto. Nakakaawa. Sa wakas ay nagsalita si Jared na nakaupo sa sopa. Lumingon si Jermaine at tumingin sa kanya. Bagamat hindi siya nagtiwala kay Jared dahil sa huli. Sa murang edad, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa kanya sa sandaling iyon. Mr. Chance, mailigtas mo ba ako, anak? Tanong niya. Sinabi ko na kanina, pero ayaw mong magtiwala sa akin. Malamig na sagot ni Jared. Sapat na ang isang pahayag na iyon para mapahiya si Jermaine. Mahirap ilarawan ang magkahalong damdamin na dumudugo sa kanyang puso. Mr. Chance. 1/3. Mr. Si Caden ay nalinlang ni Boris. Sana ay mapatawad mo siya at mailigtas ang kanyang anak. Pakiusap. Nakiusap si Theodore. Na nag-aalala na baka tumanggi si Jared na tumulong dahil may hinanakit siya. Jermaine sa nangyari kanina. Lahat tama. Itinabi ni Jared ang tasa ng tsaa at tumayo. Huwag na kayong mag-artista. Alam mo ba kung ano ang parasito sa loob ng katawan ni Mr. Josiah? Ikaw ay, maling sabihin na ito ay isang kapansanan sa pag-iisip na nagmumula sa takot. Saway ni Boris kay Jared. Defensively nang makitang ang huli ay talagang may lakas ng loob na subukan at pretuhin si Josiah. Napaawang ang mga labi ni Jared. At gumuhit, isa lang itong mind control ang parasite. Walang katumbas na bagay. Nag-aalala, ngunit tingnan mo kung gaano ka natatakot. Paano masasabing ang isang tulad mo ay pinakamahusay? Sa lamangkero sa Zaprington. Ang pinakamahusay na manloloko ay magiging isang masangkop na titulo para sa iyo. Bilang tugon, nagalit si Boris, isang parasito na kumokontrol sa isip lang. Malalaman mong hindi iyon ang kaso. Sa sandaling makita mo ito sa iyong sarili. Dapat mong malaman na ang mga parasito na kumokontrol sa pag-iisip ay ang pinakamakamandag. Mga parasito sa Mapleton, nagagawa nitong kontrolin ang isip ng tao. Kung pumasok ka ng ganito, magiging isang puppet agad. Tumawa lang si Jared. Hindi pinansin ang babala ni Boris. Bilang siya ay pumatay ng daan-daang mga mind control lang. Mga parasito sa Crescent Sect. Natural. Pamilyar siya sa kanila. Habang ang parasito na kumokontrol sa isip ay kakilakilabot sa mata ng marami.
Ito ay tulad ng anumang ordinaryong insekto sa kanya. Nang bubuksan na sana niya ang pinto sa kwarto. Nagmamadaling magtago si Boris sa likuran niya. Ito ay, katawa-tawa na makita ang estumado na salamangkero ng Zaprington na nagre-react sa ganoong paraan. Samantala, nadismaya si Jermaine nang makita ang duwag na ugali ni Boris. Ang hiya niya, noon na tumindi nang maalala ang kanyang differential treatment kay Boris at Jared lang. Ilang sandali ang nakalipas, kabalintunaan. Ang una ay ginagalang ng may paggalang. Habang ang huli ay tinanggihan at hindi niya pinagkakatiwalaan. Binuksan ng pangalawang Jared ang pinto. Bumuhos ang makapal na hamog ng itim na ambon palabas ng silid. Bago niya magawa, kahit na pumasok sa loob, isang itim na figure ang lumabas sa bilis ng kidlat. Agad na tumakbo si Theodore upang protektahan si Jermaine habang si Boris ay takot na kinaladkad si Galen palayo. Tanging si Jared lang ang nakatayong hindi gumagalaw sa parehong lugar. Kasing lamig ng pipino. Inabot niya at sinalo ang itim na figure ng walang kahirap-hirap. Nang kumalat ang ambon, agad na naging malinaw sa lahat na ang itim na figure ay si Josiah. Kanyang mga mata ay pula ng dugo, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang nakakatakot na ekspresyon. Kahit na kinuha siya ni Jared. Siya, walang humpay at mabangis na sinubukang pigilin ang kanyang daan palabas sa pamamagitan ng pagkiske sa huli. Josiah, Josiah, agad na tawag ni Jermaine sa anak. Nakatitig kay Josiah. Itinaas ni Jared ang kanyang kamay at gusto siyang hampasin sa kanyang ulo. Sa paglipas ng panahon, nakabawi si Josiah sa normal at takot na tumingin kay Jared. Wala na ang mga mata niya. Pula, at lumuwag ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Dad, save me! Biglang sigaw ni Josiah kay Jermaine. Napansin na tumanggi si Jared na bawiin ang kanyang braso nang gumaling si Josiah at hahampasin pa niya ang braso. Huli, nag-aalalang sumigaw si Jermaine. Stop! Stop! Habang umuungol, pilit niyang itinulak si Jared para makalaya ang kanyang anak. Tapos, niyakap niya, mahigpit at umiyak si Josiah. Josiah! Josiah! Gumaling ka na sa wakas. Okay ka na ngayon. Dad! Ano pong nangyayari? Ako ay natatakot. Natatakot ako, nanginginig na parang dahon si Josiah. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo. At walang makakasakit sa iyo. Tuwang-tuwang tinitigan ni Jermaine si Josiah habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Gayunpaman, si Jared ay tila hindi gaanong napanatag na gumaling si Josiah. Sa katunayan, ang kanyang mga kilay ay nakakunot noo habang tinitingnan ang huli na may nakamamatay na tingin. Ginoo, Kadan, hindi pa gumagaling ang anak mo. Hindi mo siya anak kundi isang puppet. Ang tanging paraan para sa kanya. Ang pagbabalik sa normal ay ang patayin ang mind control ng parasite sa loob niya. He said. Saglit na natigilan si Jermaine bago ibinaba ang ulo para suriing mabuti ang anak. Tay, anak mo ako. Hindi ako puppet. Ayokong mamatay. Mangyaring huwag hayaang patayin nila ako, Josiah. Nagkukunwaring takot na pakiusap habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Jermaine. Dahil sa matinding kirot sa puso, hindi mapigilan ni Jermaine na aliwin si Josiah. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ko gagawin. Hayaan mo silang maglagay ng daliri sa iyo. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Jared. Gumaling na ang anak ko. At hindi siya puppet. Mangyaring huminto. Ngu. Kung hindi mo aalisin ang parasito na kumokontrol sa isip, mamamatay ang iyong anak. Nang matapos ang kanyang pangungusap, pinitik ni Jared ang kanyang daliri at tinungo si Josiah. How dare you? Kumulo sa galit si Jermaine nang makitang gustong salakayin ni Jared ang kanyang anak. Naglalabas ng malakas na aura. Siya, napigilan ang suntok ni Jared sa pamamagitan ng paghampas ng palad nito. Kapansin-pansin na si Jermaine ay nagtataglay ng kahanga-hangang lakas sa pakikipaglaban dahil sa kanyang mga nagawa sa digmaan. Kaya naman, ang welga na iyon ay nagdala ng napakalaking puwersa. Bagamat hindi natatakot si Jared sa ginawa ni Jermaine, hindi niya ninais na masangkot sa away sa kanya. Kaya naman, sumandal siya at umiwas sa pag-atake. Mr. Chance, anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Theodore. Halatang naka-recover na si Mr. Josiah. Pero bakit iba ang ipinipilit ni Mr. Chance at sinasabi pa iyon? Siya ay kinokontrol ng parasito na kumokontrol sa isip.
Hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Jared kay Theodore. Sa halip, tumingin siya kay Jermaine at sinabing, "Anak mo, pagiging kontrolado ng ibang tao. Huwag kang magpalinlang. Kung hindi, mahaharap ka sa malubhang kahihinatnan." Alam talaga ng lalaki na may lumason kay Josiah dahil sa kanyang background. Pagkatapos ng lahat, ang mind controlling parasite ay iba sa ibang mga parasito. At ito ay masyadong mahalaga para i-deploy ng walang ingat. Laban sa isang ordinaryong tao. Maliwanag. Ang motibo ng utak ay dapat na manipulahin si Jermaine sa pamamagitan ng pagkontrol kay Josiah. Bilang Jermaine, ay ang pinuno ng Senado sa katunayan. Ang mga kahihinatnan ay nakamamatay kung ang utak ay pagsamantalahan siya ng may masamang hangarin. Tigilan mo na ang paggawa ng mga bagay-bagay. Sa tingin mo ba hindi ko masasabi kung anak ko siya? Single ni Jermaine. Hindi siya naniwala. Salita ni Jared sa lahat. Pagkatapos, lumingon siya kay Boris at nagtanong, "Mr. Yans, pwede mo ba akong tulungang tingnan kung si Josiah?" Lahat tama. Mabilis na umabant ng ilang hakbang si Boris at iwinagayway ang kanyang braso. Isang maliwanag at pulang ilaw ang bumalot sa katawan ni Josiah. Bago nawala ilang segundo, at mukhang ayos lang ang binata. "Ginoo, Kaden, gumaling na ang anak mo. Hindi siya kinokontrol ng sinuman. Ang liwanag na nakita mo lang. Ngayon ay ang banal na liwanag. Kung siya ay kinokontrol ng isang parasito na kumokontrol sa isip, ito ay magiging imposible. Para manatiling kalmado siya. Kaya, huwag magtiwala sa kalokohang binigkas ni Jared." Sabi ni Boris. Ngumisi naman si Galen na nakatayo sa isang tabi. "I bet Jared made that puppet story just to get your attention." Hindi kasi siya nagkaroon ng pagkakataon na mapawalang sala ang sarili niya kanina. Ngayong gumaling na si Mr. Josiah, siya na, hindi nasisiyahan at sinusubukang i-claim ang kredito para sa sinabi ni Mr. Nagawa na ni Yans. Ang kanyang pahayag ay nakumbinsi si Jermaine. Sa katunayan, kahit na hiniling ko kay Jared na iligtas si Josiah, nakabawi bago niya magawa ang anuman. Maaaring totoo na nagalit si Jared. Kaya inimbento niya ang pupay upang lumikha ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon na gamutin si Josiah, gagawin niya, makapag-claim ng credit para sa pagbawi ni Josiah. How dare you claim credit para sa isang bagay na hindi mo pa nagawa? Ang isang kabataang tulad mo ay dapat na pag-aaral upang mapabuti ang iyong sarili sa halip na gumamit ng gayong mga panlilinlang. Mabuti pa ang anak ko. Ikaw pa rin. Sinadya siyang salakayin. Kung maglakas loob kang lapitan siya, ginagarantiya ko na hindi ka lalabas dito. Isang piraso. Tumingin ang matandang lalaki kay Jared. Nanlalaki ang mga mata nito. Takot na takot sa titig ni Jermaine. Bahagyang hinayla ni Theodore ang manggas ni Jared at nagmakaawa. "Mr. Chance, I think, pinakamahusay na hayaan natin ang slide na ito. Pag-usapan natin ang bagay na ito ng mahaba. Kailangan kong alisin ang parasito na kumokontrol sa isip ngayon. Or else, marami ang maghahirap." Hindi natinag si Jared. Nakagawa na siya ng desisyon na alisin ang parasito na kumokontrol sa isip noon. Ang mga bunga ng pagpapaalis kay Josiah ay hindi maiisip. At ang kapayapaan ng lipunan ay nakataya. Ngunit ginamit ni Boris ang banal na ilaw kay Josiah ngayon. At lumalabas na ayos lang siya. Hindi maintindihan ni Theodore kung bakit napakatigas ng ulo ni Jared. Yung tinatawag na holy light ay walang iba kundi isang gimmick. He's just trying to hoax you guys. Huwag kalimutan iyon. Sila ng kwarto na nag-aagawan ngayon lang dahil sa mind control ng parasite. Ang dahilan kung bakit si Boris. Ang sabi ni Mr. Buti na lang ang anak ni Kaden ayaw niyang i-claim ko ang credit niya. Sa simula pa lang ay alam na ni Jared na si Boris ay nagbubuga ng kalokohan. Dahil nakita ng huli ang mind control ng parasite sa sarili niyang mga mata. Halatang alam niyang kinokontrol nito si Josiah. Tigilan mo nga yung kalokohan mo *T. Ikaw yata ang gustong angkinan si Mr. Ang credit ni Yans. Sagot ni Galen. Nang hahamak, inilagay ang kanyang katawan sa pagitan ni na Josiah at Jared. Nakita ni Jermaine ang determinasyon sa kanyang mukha habang siya nagbabala, kahit manika man ang anak ko. Hindi ko hahayaang tugunan mo siya ng daliri. Kung ganoon, wala kang iiwan sa akin.
Sa sandaling nahulog ang mga salitang iyon mula sa mga labi ni Jared. Ibinaba niya ang kanyang mga braso pasulong. At ang mga sinag ng nakasisilaw na pulang ilaw. Tumago sa buong sala. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na banal na liwanag. Kaagad, kumalat ang liwanag sa buong silid. At lahat ay tila nilamon ng pulang apoy. Nang ang pulang ilaw ay sumikat kay Josiah. Siya ay nagpakawala ng isang masakit na panaghoy. Nanlaki ang mga mata ni Jermaine sa gulat sa tanawing iyon. At mabilis siyang tumalon patungo kay Jared. May aura sa kanya, maging terrifyingly menacing. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jared si Jermaine dahil mas mababa ang husay ng huli kaysa sa kanya. Sa katunayan, nang itinulak ni Jermaine ang kanyang palad kay Jared, ang kanyang pag-atake ay pilit na napigilan, na naging dahilan upang siya ay sumuray-suray ng ilang hakbang paatros. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Jermaine ang nakababatang lalaki. Ngunit agad ding bumalatay ang galit sa mukha nito. Theodore, anong ginagawa mo? Pigilan mo siya. Gusto mo bang ma-dismiss ka? Sigaw niya kay Theodore, na nakatayong nakaugat sa lugar. Sa sobrang gulat, binaril ng huli si Jared nang nagsusumamong tingin. Mr. Chance, please stop. General Jackson, kung nagtitiwala ka sa akin, huwag kang humarap sa akin. Kung hindi, lumapit ka lang sa akin. Itinakda ni Jared ang kanyang puso sa pagsira sa parasite na kumokontrol sa isip. Nang makitang nakapagdesisyon na si Jared, wala na si Theodore sa mga pagpipilian. Hindi niya sasalakayin si Jared. Hindi. Dimensyon na alam niyang hindi siya ang kapareha niya. Sa sandaling iyon, kumulog si Jermaine. Theodore, kung hindi ka mag-strike ngayon, tatanggalin kita. Ginoo. Kaden. Dapat may dahilan sa likod ng desisyon ni Mr. Chance. Mangyaring magtiwala sa kanya. Sinubukan ni Theodore. Para kumbansihin siya. Kalokohan. Mamamatay ang anak ko dahil sa kanya. Napatitig si Jermaine kay Josiah. Na sumisigaw pa rin. Dalamhati. Pagkatapos, lumingon siya kay Boris. Ginoo. Yans. Tigilan mo si Jared. Kung mapipigilan mo siya, ipinapangako ko, tuparin ang anumang hilingin mo. Natuwa si Boris nang marinig ang deklarasyon na iyon at tumango ng husto. Walang problema, Mr. Kaden. Gayunpaman, kailangan mong malaman ang mga casualty sa mga labanan na kinasasangkutan ng mag-e-craft ay hindi maiiwasan. Kung hindi ko sinasadyang makapatay, Jared sa proseso, hindi mo ako dapat panagutin dito. Nais ni Boris na maghiganti laban kay Jared sa lahat ng panahon. At ang pagkakataon ay maginhawang ipinakita. Mismo, hindi ko gagawin. Don't worry about it. Agad na sagot ni Jermaine. Sa kasalukuyan, si Josiah ay tila nasa matinding sakit habang gumulong-gulong sa sahig. Hawak ang kanyang ulo, magkabilang kamay niya. Masakit pagmasdan ang kulubat niyang mukha kay Jermaine. Kung ganoon ang kaso, haharapin ko si Jared ngayon. Biglang nanginig ng malakas ang katawan ni Boris. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang braso pasulong. At ang puwersa ay naging materyal. Sa isang higanting palad sa himpapawid bago ilunsad sa direksyon ni Jared. Kasabay nito, ang pulang ilaw kay Josiah ay naharang ng napakalaking palad. Na nagpapahintulot sa binata. Padalusan ng isang pagsusumamo. Papa, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Puno ng takot ang mga mata ni Josiah habang mahigpit na nakakapit sa mga hita ng ama. Yumuko si Jermaine at niyakap ng mahigpit si Josiah. Nagpapakalma. Josiah, huwag kang mag-alala. Walang makakapatay. Ikaw. Tinanong ko na si Mr. Yans para makialam. Magiging okay ka rin. Mr. Chance. Nang makitang si Boris ay naglulunsad ng isang medyo mabangis na pag-atake. Si Theodore ay humakbang pasulong at nais na tulungan si Jared. Pinandilatan siya ni Jermaine at binyantaan. Theodore, kung maglakas loob kang tulungan si Jared, hindi lang kita ipapaalis, pero uusigin din kita. Natigil sa pagitan ng Diablo at ng malalim na asul na dagat. Natigilan si Theodore. Ngumiti si Jared at sinabing may pang-aalipusta. General Jackson, manatili ka lang at manood ng palabas. Isang mage lang. Hindi ako maaaring saktan. Brat, pagsisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Patuloy na bangulong si Boris ng isang bagay na hindi magkatugma sa ilalim ng kanyang hininga.
Lahat ng isang biglaang, nakakapasong apoy. Nagsimulang lumunin ang humongous palm. Nagulat ang lahat nang makita ang kanilang mga sarili na dinagsa ng isang alon ng mainit na init sa kwarto. Isang malademonyong ngiti ang pinakawalan ni Galen. Sinira ni Jared ang plano ko. And he deserves to die. Gusto kong makita itong mangyari. Sarili ko. Gayunpaman, ang lahat ay natigilan sa susunod na segundo. Ang nakakatakot na naglalagablab na palad ni Boris ay umaaligid sa ulo ni Jared ngunit hindi na makasulong pa. Samantala, ang katawan ni Jared ay natatakpan ng pulang ilaw. Nakahawig ng isang banal na nilalang na bumaba. Lupa. Unti-unting lumiit ang malaking palad. At tuluyang napatay ang apoy. Paano ito posible? Naningkit ang mga mata ni Boris sa takot. Iyon ang pinakamalakas niyang atake dahil gusto niyang patayin si Jared sa isang strike. Labis sa kanyang pagkadismaya, ito ay hindi epektibo laban sa huli. Ano pa bang magagawa mo? Ipakita mo sakin. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Jared sa direksyon ng palad. At agad itong nawala. Ang kanyang mga aksyon ay nagpatindig ng balahibo ni Boris. Sa isang iglap, ang natakot na salamangkero ay naghagis ng isang grupo ng mga tanong kay Jared. Sino ka? Ano? Mag-e-craft ba gamit mo? Sino ang iyong amo? Si Boris ay nagel-inang ng mag-e-craft sa loob ng mga dekada. Natuto mula sa ilang mga masters. At sinubukan ang kanyang kakayahan laban. Mga kapwa mage. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng isang mag-e-craft na tulad ng kay Jared. Ang pulang liwanag na pinalabas ni Jared ay napakalabis. Hanggang sa ang pakiramdam ng isa ay sambahin siya. Matagal nang lumuhad si Boris sa harap ng binata kung hindi niya pipilitin ang sarili na panatilihin ang kanyang sarili. Katatagan ng loob. Hindi tumugon si Jared sa mga tanong ni Boris. Dahil hindi niya nakikita ang pangangailangan na gawin iyon. Sa halip, sumingit siya. Cut the nonsense. Magwala ka kung wala kang ibang galaw. Kahit na nagalit si Boris, hindi na siya naglakas loob na hampasin si Jared at tumabi na lang. Ang katotohanan na ang isang kilalang salamangkero tulad ni Boris ay napigilan na labanan si Jared sa isang palitan lamang. Blows shocked Jermaine so much that he gasped and looked at the young man in disbelief. Pagtingin kay Jermaine, sinabi ni Jared, Mr. Caden, sinabi ko na sa iyo na ang iyong anak ay isa ng puppet at iyon. Lahat ng sinabi niya ay kontrolado ng utak. Pero ang hirap mong paniwalaan. Kaya ng anak mo. Mabuhay kung sisirain ko ang parasito na kumokontrol sa isip ngayon. Kung ay delay pa natin, baka hindi na siya makastay. Buhay kahit na matapos kong sirain ang parasito na kumokontrol sa isip. Habang nakayakap si Josiah, nag-alinlangan si Jermaine. Hindi sigurado kung dapat niyang pagkatiwalaan si Jared. Samantala, sinubukan din ni Theodore na akitin si Jermaine. Ginoo, Caden, Mr. Chance will never harm Mr. Josiah, mangyaring magtiwala sa kanya. Medyo kumbinsido si Jermaine noon. Kaya dahan-dahan niyang niluwagan ang pagkakahawak. Handang bumitaw kay Josiah. Sa isang iglap, mahigpit na niyakap ni Josiah ang kanyang braso at umiyak. Tay, hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Anak mo ako, hindi a Pipe. 2/3. Ako ang iyong pinakamamahal na anak. Tingnan mo ako. Ang kanyang mga panaghoy ay labis na nagpasakit kay Jermaine na hindi siya nagkaroon ng puso na hayaan si Jared na kumilos. Dahil nahulog si Jermaine sa gawa ng papay. Nagpasya si Jared na gawin ito sa pamamagitan ng puwersa. How dare the Mapleton scheme against Mr. Caden? God asterisk meet. Dahil doon, inabot ni Jared si Josiah. Gusto siyang pigilan ni Jermaine. Ngunit napakabilis ni Jared at kinuha niya si Josiah sa isang kisap mata. Mata, Papa, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, patuloy na nagpupumigla si Josiah na kumawala sa pagkakahawak ni Jared. Gayunpaman, hindi na binigyan ni Jared ng isa pang pagkakataon si Jermaine na iligtas ang kanyang anak sa pamamagitan ng paghampas sa noo ni Josiah. Kanyang palad. Sa susunod na sandali, isang sinag ng pulang ilaw ang kumikislap sa itaas ng ulo ni Josiah bago mabilis na lumipat sa kanyang katawan. Hindi nagtagal. Napangiwi si Josiah sa sakit at nagpakawala ng dalamhati. Sa kabila noon, humawak pa rin si Jared. Sa kanya nang mahigpit para pigilan siya. Sa sobrang bilis, muling namula ang mga mata ni Josiah. At bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig.
Ang laki ng kamao. Lumipad palabas dito ang parasito na kumokontrol sa isip. Sa halip na salakayin si Jared. Ang parasito na kumokontrol sa isip ay sumugod sa bintana upang makatakas. Sinusubukang tumakbo. Ha! Napaawang ang labi ni Jared. Agad niyang binitawan si Josiah at hinabol ang parasite na kumokontrol sa isip. Samantala, ang huli ay nahimatay nang umalis sa kanyang katawan ang parasite na kumokontrol sa isip at bumagsak sa sahig. Josiah. Tumakbo paharap si Jermaine para hawakan siya. Pinipigilan siyang kumatok sa matigas na ibabaw. Samantala, si Jared ay sumugod sa bintana at hinawakan ang parasite na kumokontrol sa isip. Ang parasito na kumokontrol sa isip ay patuloy na namimilipit ngunit nabigong makawala sa kamao ni Jared. Sa huli, ito, ibinuka ang bibig at naglabas ng bulkzo ng itim na ambon. Mag-ingat ka, ang itim na ambon ay lason. Kinakabahang paalala ni Boris sa lahat bago siya napabuntong hininga. Nang ang lahat ay nagpipigil ng hininga, biglang ibinuka ni Jared ang kanyang bibig upang sipsipin ang lahat ng itim. Ambon. Kahit na ito ay lason sa iba. Ito ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa kanyang paglilinang. Dahil dito, hindi niya gagawin. Hayaan mo na itong masira. Natigilan si Boris nang makitang nilagok ni Jared ang itim na ambon. Kung tutuusin, alam na alam niya kung paano. Nakamamatay ang nakakalaso na gas ng taong kumokontrol sa isip. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang parasito na kumokontrol sa isip ay hindi maglalabas ng nakakalaso nitong gas dahil ito ay mamamatay. Kaagad pagkatapos, dahil sa mga kahirapan sa paglinang ng mga parasito na kumokontrol sa isip, gagamitin ng may-ari, sila napatayin ang kabilang partido lamang sa isang emergency. Matapos lunukin ni Jared ang itim na gas, ang parasite na kumokontrol sa isip ay tumigil sa pagpupumiglas at naging manipis at kulubot. Pagkatapos ay itinapon niya ang parasito dahil ang patay na insekto ay walang silbi sa kanya. Kasabay nito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit na nakaupo sa loob ng isang selyadong silid ng isang liblib na bahay sa. Biglang bumangon si Jade Boro at ibinagsak ang mga mangkok na nauna sa kanya sa sahig. Ang lalaking iyon ay si Weston Morris, ang may-ari ng parasito na kumokontrol sa isip. Hindi niya inaasahan na ang insektong kanyang nilinang sa loob ng mahigit 10 taon ay mamamatay ng ganoon na lamang. Sa tunog ng malalakas na ingay, mabilis na itinulak ng gwardya sa labas ng silid ang pinto at nabuksan. Natakot na tumahimik nang makita ang mga basag na piraso sa sahig. Matapos pakalmeyan ang sarili, tinanong ni Weston, bumalik na ba si Wade? Mabilis na tumugon ang gwardya. Master Weston, si Master Wade ay bumalik mula kahapon. Gayunpaman, kami, huwag kang abalahin dahil nananatili ka sa kwarto. Sabihin mo kay Wade na puntahan ako. Bilin ni Weston. Lumabas ang guard sa kwarto para ibigay ang kanyang mga tagubilin. Maya-maya, may balbas na lalaki na nakausli ang bibig at pumasok ang mga lumubog na pisngi. Wade, bakit nagpatawag ng meeting si Poison King? May nangyari ba sa Mapleton? Tanong ni Weston sa balbas na lalaki. Weston, hindi naman big deal. Inayos ni Poison King ang pagpupulong na iyon dahil namatay ang kanyang inaanak. Kung ako, hindi nagkakamali, pinatay siya ng nagngangalang Jared Chance. Walang pakialam na paliwanag ni Wade. Fabian ang pangalan ng godson niya Quillan. Tama ba? Tumanggaw si Wade bilang tugon at sinabing, tama, namatay siya ng kakilakilabot. Karapat dapat siya. Laging nananakit sa mga babae ang brat na yan. Matagal ko na siyang hinamak. Dumura si Weston. Weston, noong nasa Mapleton ako, tinanong ako ng Poison King tungkol sa pag-usad ng aming plano. Halos hindi niya kaya gawin ang anumang bagay ngayon dahil ang Mapleton ay pinananatiling mahigpit na binabantayan. Sabi ni Wade, napalitan ng nakakatakot na ekspresyon ang mga tampok ni Weston nang marinig niya ang mga sinabi ni Wade. Kinuyam ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya, patay na ang aking parasito na kumokontrol sa isip. Ano? Ang iyong parasito na kumokontrol sa isip ay patay na. Paano ito nangyari? Anong nangyaring mali? Wade, bulalas, gulat na gulat, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Sa ngayon, pumunta at alamin ang kalagayan ni Jermaine at ng kanyang pamilya. Inutusan ko ang
na kumokontrol sa pag-iisip upang patayin ang sarili sa pamamagitan ng pagpapakawala ng nakakalason na gas, na maaaring pumatay sa lahat ng tao sa loob. Isang radius na humigit kumulang 20 metro. Kaya, inaakala kong malapit na silang makalason sa kamatayan. Sabi ni Weston, habang baka sa mukha niya ang pag-aalala. Weston, baliw ka ba? Si Jermaine ang pinuno ng Senado Porta. Kung siya ay nalasan hanggang sa mamatay. Iimbestigahan ng mga awtoridad ang bagay at sa huli ay matuntin ito sa amin. Sa panahong iyon, mapapahamak na tayo. Wade, tanong. Pinandilatan siya ni Weston at sumigaw. Tumigil ka na sa pagyakan. Ginawa ko ito dahil wala akong ibang pagpipilian sa oras na iyon. Dapat simulan mo na itong imbestigahan ngayon. Lahat tama. Tumanggaw si Wade bilang tugon at lumabas ng kwarto. Bumalik sa sala ng bahay ni Jermaine. Ang makapangyarihang pinuno ng Senado niyakap siya ni Porta. Walang malay na anak. Umiiyak ang pangalan ng huli sa tuktok ng kanyang mga baga. Josiah. Josiah. Dahil hindi iminulat ni Josiah ang kanyang mga mata o nagsasalita ng higit sa 1 taon. Walang pakialam si Jermaine kung siya. Anak hanggat magaling at buhay ang huli. Ang gusto lang niya ay makitang magising si Josiah. Kaya naman tuwang-tuwa si Jermaine nang unang magkamalay si Josiah at hindi pumayag si Jared. Gamutin siya. Nag-aalala siya na hindi na niya makikita si Josiah kapag may nangyaring hindi maganda. Dahil sa pagkabalisa sa nakakasakit na pag-iyak ni Jermaine. Mabilis na lumapit si Theodore kay Jared at hiniling. Mr. Chance. Paki-check si Mr. Josiah ngayon. Oo naman. Tumanggaw si Jared bilang tugon. Naglakad si Theodore papunta kay Jermaine. Tumingkayad. At umalma. Mr. Caden. Kayang gamutin ni Mr. Chance. Ginoong Josiah. Mangyaring huwag mawalan ng pag-asa. Inangat ni Jermaine ang kanyang ulo. Ipinakita ang isang pares ng luha ang mga mata. Nang makasalubong niya ang confident na tingin ni Jared. Hindi niya ginawa. Bigkas ng salita ngunit dahan-daw ang ibinaba ang katawan ni Josiah at tumayo. Yumuko si Jared at dahan-daw ang inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Josiah. Nag-iniksyon ng mga pagdagsa ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ang maputlang mukha ng huli ay unti-unting namumula. At maging ang kanyang mga nagnanakaw na daliri ay nagsimulang gumaling. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Noon, napuno ng pawis ang noo ni Jared. Bilang si Josiah ay nalasan ng napakatagal at nagdusa ng kapansanan sa pag-iisip ng higit sa 1 taon. Kailangan niyang gumastos ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya para pagalingin siya. Josiah, Josiah. Tuwang-tuwang tumakbo pasulong si Jermaine nang makitang iminulat ni Josiah ang kanyang mga mata. Dad, nasaan ako? May nalilitong ekspresyon. Nilingga ng huli ang kanyang paligid. Siyempre nasa bahay ka. Mahigit 1 taon ka nang nakoma. Naaalala mo ba kung ano? Ngayon lang nangyari. Tanong ni Jermaine. Dahil nagkamalay na si Josiah kanina at nakakilos pa nga siya ng normal. Naguguluhan siya. Walang maalala. Gaya ng sabi ko. Pupay lang si Josiah bago ito. Hindi talaga siya iyon. Someone was using the mind control and parasite to control his body. Paliwanag ni Jared kay Jermaine. Nang makita ang pagtataka sa mukha ng kanyang anak. Sa wakas ay naniwala si Jermaine sa sinabi ni Jared. Matapos tulungang tumayo si Josiah. Itinuro niya si Jared at sinabing, Josiah, salamat Mr. Chance ngayon. Nagligtas siya. Iyong buhay. Tumingin si Josiah kay Jared at nasabi niya na ang huli ay halos kasing edad niya. Gayunpaman, siya ay, pa rin kaya hindi siya kumibo o uminik. Ginoo, Caden, it's not a big deal. So there's no need to thank me. Mataray na sagot ni Jared. Habang si Jared naman ay nagnanais. Namumula naman ang mukha ni Jermaine sa kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siya. Inatake siya at inutusan pa sina Theodore at Boris na labanan siya. Sa kaibuturan niya, natutuwa siya na mapagbigay si Jared. Kung ang huli ay umalis sa galit, maaaring umalis si Josiah. Namatay. Mr. Chance. Talagang mabait ka at mapagbigay sa kabila ng iyong murang edad. Nahihiya kasi ako. Sabi ni Jermaine habang nakaramdam ng di mapigil ang kahihiyan. Masyado kang mabait, Mr. Caden.
Ang nagawa ko ay wala kumpara sa iyong mga kontribusyon sa tao at bansa. Mapagpakumbaba na sagot ni Jared. Samantala, lumakad si Boris na may hindi lihim na pagtataka sa kanyang mukha. Nakatingin kay Jared ng may paghanga. Yumuko siya at sinabing, Mr. Chance, please allow me to offer my humble pagbati. Sa globo ng Mag-E-Craft, ang katayuan ng isang salamangkero ay nakadepende sa kapangyarihan sa halip na edad. Kahit si Jared, iginagalang siya ni Boris dahil mas malakas siya. Mr. Chance, mabilis ding sumugod si Galen kay Jared at yumuko sa kanya. Dahil kahit si Boris ay magalang kay Jared, hindi nang ahas si Galen na kumilos ng walang pakundangan. Humph! Nakalimutan mo na ba kung paano mo niloko si Mr. Chance kanina? Si Theodore ay sumisigaw sa paghamak habang siya tumingin kay Boris at Galen. Nang marinig iyon, namula sina Boris at Galen sa kahihiyan habang nagsisisi sila sa kanilang ginawa.